kapayapaan. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Naririto na naman po kami, ang Kingdom of Heaven, the Holy Nations of God, para sa isa na namang paghahayag na aming pong pastor, ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon na pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos na ayon sa kanyang kalooban, nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at tunawa tungkol sa mga bagay-bagay at nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng ating banal na kasulatan, lahat po yan isasaysay ng ating pong pastor. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Narito po si Pastor Leonides. Alright. Palagay ko, sunisilang na ang liwanag. Kaya lang, bulag kayo, kagaya na sinabi ni Rani Baltasar, bulag kayong taga-akay. Kagaya na sinabi niya kanina, saan nyo dadalhin ang inyong mga inakay? Sa langit o impyerno? Nung panahon ni Moises, na kagaya na sinabi niya, hinanap na muna niya ang Diyos bago siya nag-akay ng tao. Dahil sinabi ng kanyang kapatid na si Miriam na nangako ng Diyos na magbigay ng tagapagligtas. Yon ang natanim sa isip ni Moises. Nangako pala ng Diyos na magdala ng tagapagligtas. Wala pa. Matanda na si Moises. Magkuha-40 anyos na. Wala pa yung pangako niya kay Miriam na magdala ng tagapagligtas. Alam niyo kung sino yung Miriam? Propeta yun, na kapatid niya. Medium na kinulog sa Ehipto. Dahil ayaw yung mga Ehipsyano na may makikialam na propeta. Kaya kinulog si Miriam at nagdusa dahil hindi niya nahayag yung dapat niyang ihayag. Kumuha si Moses ng impormasyon sa kanya bilang medium o propeta. Doon nahayag yung nais ni Moses na ang Diyos ang maghahari. Ngayon, hindi niya akalain na mapadpad siya doon sa bundok ng Sinai dahil itinapon siya ni Paraon doon sa wilderness na sinasabi. Alam niyo, wilderness, doon sa ilang. Yung ilang na yun na sinasabi ay malawak na lupain na yan itinatapon ng mga tao na nagkakasala sa ito. Ang tawag niya sa akin ngayon ay death march. Pag nakaligtas ka, buhay ka. Pero kung di ka makaligtas sa death march na yan, patay ka talaga. Okay. Kaya si Moses, pinagmarcha doon sa wilderness, pinabaunan ng kaunting pagkain at inumin. Nung naubos niya yung pagkain at inumin, hindi pa siya nakaabot doon sa dapat niyang abutin na bundok. Alam niyo, bundok na yon? Doon sa Madian. Okay. Yung Madian na yon na sinasabi, nandun yung bundok na Sinai. Dahil yun, makikita niya, mataas na dako, kaya inaabot na yung mataas na dako. Hindi niya akalain na nandun na ang Diyos. Tandaan niyo bakit nakita niya ang Diyos? Diyos din ang gumawa ng paraan para itapon siya doon. Para si Moses, matagpuan niya, dapat niya matagpuan. Kaya nagtanong-tanong doon sa Madian, yung mga babae, anak ni Jethro, dahil ito mga anak ni Jethro at si Jethro ay espiritista kung tawagin. Mananamba sila sa espiritu. At takot na takot sila doon sa bulkan na umapoy. Dahil yun, alam nila palatandaan na ang Diyos ay galit na. Kaya yun, naglalagablam na apoy. Nakita ni Moses, hindi natutupok. At doon sa naglalagablam na apoy na yon, na hindi natutupok, narinig niya tinig ng Diyos. Pagkat na. O, alam na niyo, dahil labasan na niyo yung sudo, di ba? Ulit-ulit na lang yan. Moises! Sabi niya, nagulat si Moises. Bakit kilala niya ang pangalan Moises? Samantalang doon lang sila nagkita. Paano hindi niya alam kasi siya nagdalang kay Moises? Kung basahin niyo yung sudo, critical na kalagayan ni Moises. Mabuti naligtas siya na isang kumadrona. Dahil ang batas ng Ehipto, patayin ang mga lalaking, anong tawag yan?
yung mga inakay ni Moses, ano pangalan? Israelites. Israelitas. Pinapatay ang mga lalaking Israelita, kaya nung silang si Moses, ang kumapatay ay kumadrona. Pipisilin lang yung ilong yung bata, mamamatay na. Yan ang order ng hari. Kung basahin nyo yung Exodo, laganasin nyo para maintindihan nyo sinasabi ko. Okay? Ngayon, nung nakita yung kumadrona na nagliwanag si Moses, nagulat siya. Kaya hindi natuloy yung pagpisil niya sa ilong. Dahil kamangha-mangha ang bata. Bakit nagliliwanag? Hindi pangkaraniwang bata. Okay niyo? Siya ay talagang itinalaga ng Diyos na tagapagligtas. Na yun ang pangako niya kay Miriam. Na siya naman na natanim sa isip ni Moises na manumbat sa Diyos. Mangako ang Diyos niya tinutupan. Yan ang sabi niya. Kaya lang, nung narinig yan tinig ng Diyos, nakalimutan niya lahat yung panunumbat. Nakita na, nasindak siya kasi, ninervyos siya. Kaya, sa nervyos niya, nakalimutan niya yung plano niya. Gets niya, na manumbat. Kaya no, sayo ng Diyos, lahat ng sekreto sa isip ni Moses, nagulat si Moses. Bakit alam niya yung plano ni Moses, yung pagmamalasakit sa mga Israelita na binihag ng Ehipto, na pinahirapan ng gobyerno ng Ehipto, nagtatrabaho sila ng mabigat na trabaho, maliit lang na sweldo. O, kita na. Kulang pa'y pagkain. Kulang ang sweldo sa kanila, pero mabibigat ang ginagawa nila. Ang tawag dyan ay manpower. Sa panahon natin, lakas ng tao ang ginagamit. Noon, ngayon, hindi na. Lakas ng bako, lakas ng crane, lakas ng kung ano-ano man na makina na nilikha ng tao. Ito po, Exodo Kapitulo 3, talatang 7. Sige, basahin mo. Sinugo ng Diyos si Moises upang iligtas ang Israel. Alright. So, nung nakita sila ng Diyos, doon pasimula yung pagsusugo niya kay Moises. At si Moises naman ay tumalima. So, tama yung sinasabi ni Rani Baltasar. Paano kayo mag-akay ng tao? Hindi naman nyo alam kung saan nyo dadalhin ang mga inakay ninyo. Sa bundok pa na Sinai? Sa Jerusalem ba? O doon sa Paraiso ni Adan? Dahil noong Paraiso ni Adan, nandun ang Diyos. Malalayo na agwat na panahon. At magkakalayo yung mga bansang yan. Wala namang sasakyan. Kadilak lang. Alam mo, kadilak. Kadilakan. Lakad ng lakad. Ang tao, mabuti ba ngayon? May sasakyan na. Mag-ingat ka lang sa sakyan mo. Para makarating ka sa parunan mo. Ganun yon. Kaya yung ating panahon, malaki na ang pagbabago. Tandaan nyo hindi ka mukha nung unang panahon. Nag-uutos ng Diyos, lakarin mo lang. Alright. Gaano kalayo kaya yung Madyan? Malayo. Wilderness yun na sinasabi ng Biblia, wilderness. Malawak na lupain. Kung lalakarin mo, mahirapan ka. So, bilang sinasabi ko kanina na death march, talagang kung makasurvive ka dyan, mapalad ka. Yan ang ginagamit ng paraon na ito ng kaparusahan sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Dahil si Moises madalas lumabag sa gusto ni paraon. Mantakin mo, binuksan niya yung granary, rice granary. Yung tambakan ng mga pagkain, binuksan niya, ibinigay niya sa mga tao. Bakit? Nagugutom na mga tao. Mabibigat ang trabaho, kaunti mga sweldo. Pag ang tao nagtatrabaho at hindi na kaya, papatayin pa. Wala pang tinatawag na insurance policy. Na pag mamatay ka sa trabaho, yung trabaho magbibigay sa iyo ng pension o allowance.
para mabuhay ang pamilya mo. Ay, nung panahon yun, hindi. Basta nanghina ka, papatayin ka na rin. Ito po, basahin na po natin. Sige. At sinabi ng Panginoon, akin ngang nakita ang kadalamhatian ng aking bayan na nasa Ehipto, at aking dininig ang kanilang daing. Alright. Bakit sinabi ng Diyos na bayan niya ang Israel? Paano hindi niya bayan? Ay, anak ni Abraham lahat yan. Mananamba sa Espiritu. Mga Espiritista lahat yan. Kaya lang yung mga nagkaligaw-ligaw. Ang hindi naligaw yan ay si Jose, na siya ang nagpayaman sa Ehipto. Kaya yung kayamanan ng Ehipto na kinaroon ngayon ng Israel, dahil nadala ni Jose ang mga kamag-anak niya sa Ehipto, dahil binigyan ng Paraon ng pribilehyo na lahat ng kanya ay dalhin niya sa Ehipto bilang gantimpala doon sa hula niya na 7 bakang payat at 7 bakang mataba. At naganap yung hula at binigyan si Jose ng rewan, awan, na ang pamilya niya ay dalhin niya sa Ehipto dahil pagsikinagabangan pala ng Ehipto. Kaya lang, nung namatay yung unang panahon, nakasunod yung ama ni Ramses, nagbago na ang patakaran na ito. Marahas na. Nagdadalamhati na yung mga tao. Kaya si Moses, doon pinagpahinga niya yung mga tao sa araw na linggo, nagalit si Ramses dahil siya pumalit doon sa kanyang ama. Nagalit kay Moses, bakit niya pinagpapahinga ang tao? Wala naman siyang order. Pero si Moses, naawa sa mga tao na pinagtatrabaho ni Paraon na si Ramses. Walang pahinga. Pero si Ramses, puro inom lang ng alak, puro babae ang kanyang inaatupag. Walang alam sa pamamahala. Basta nag-utos siya. Kung di ka tumupad, patay ka. Ayan ang order ng mga hari noong unang panahon. Marahas. Kaya si Moses, bilang mabait na tao, mawain sa mga mantarabante, nilabag niya yung utos ni Ramses. Siya'y natapon doon sa wilderness bilang parusa sa paglabag sa utos ni Paraon. Dahil parating yan nilalabag, binuksan niya yung bodega ng pagkain, binigay niya sa mga tao. Walang nagawa si Ramses. Alam niyo kung bakit? Malaking tao si Moises eh. Sasakalin ka lang niya, patay ka. Higanti kasi, 7-footer. Si Moises, higanti. Giant, kung tawagin ninyo. O ngayon, kaya takot na lumaban si Ramses. So, ang ginawa niya, in order yung pagtapon kay Moses doon sa ilang, bilang parusa sa kanya. Alright. Mabait naman na konti si Ramses eh. Pinadala pa niya ng pagkain eh. Kaya lang hindi na kasya yung pagkain dahil mahaba kanyang lalakbayin. Mantagin mo, yung bundok na Sinai nandun sa Madyan. Alright. Layo, di ba? Kaya pagdating niya doon sa Madyan, hinimatay siya ngayon. So, basahin niyo yung sulo. Dahil hindi na pwedeng i-flashback pa namin sa Espiritu kung ano nangyari kay Moses. Nababasa na kasi. Kaya nang binasa ko talaga. Dahil interesado ako sa nangyari doon kay Jose na nagpayaman sa Ehipto. O mayaman na nga siya. Alam niyo, Ehipto, parang Maynila na dinudubog ng maraming tao. Kaya ang Maynila ay punong-puno ng tao. Pero yung pamamaraan ng paggoberno ay siya pa rin. Ano nyo Ngayon, dahil sa Ehipto, doon nabuhay ang mga tao ng kasaganaan dahil doon sa panaginip ng Paraon na matanda na ama ni Ramses. Kaya pinagkaloob ngayon doon sa mga Ehipto. Na pumasok sa teritoryo nila yung mga Israel na pinayaman ni Jose. Kaya lang, noon nandun na si Jose sa Israel, mataas na ang posisyon niya sa gobyerno. Isa na siyang
siguro, ano ang tungkol ng isang magsasaka? Gobernador. Yung nangungulo sa mga magsasaka. Anong tawag nyo dyan? Yan, si Jose, binigyan siya ng karapatan na mangulo sa mga magsasaka. Dahil alam ni Moses kung anong araw na pagtatanim ng palay para masagana. Hindi lahat ng araw ay magtanim sila. Mayroong araw na tilaga na pagtatanim para yung tanim ay biglang bumulusok ng laki kahit na walang abono. Walang abono nun, ha? Sino na nagpapalago sa mga trigo na tinatanim niya? Ang inang lupa, tandaan niya yan. Kasi inang lupa na tumutulong sa atin, yan ang tunay natin ina. Kaya lumago ngayon ang kinita ng Egypto at mayaman na siya. At doon dinala mga Israelista. Kaya lang, nung nagpalit na nga ang hari, tandaan nyo, istrikto na. Dinedeta na yung mga manggagawa. Yung mga tinatawag ninyong workers ng isang engineer. Sino kasi si Moses? Nung panahon niya, anong posisyon niya sa gobyerno? Architect, engineer. Tandaan nyo na, nation builder, kung tawagin. Siya nagtatayo ng mga malapalasyong tahanan, malalaki. Mga pyramid. Mga bato na pinagpapatong-patong na tinistis na adobe. Yan ang sinasampa ng mga tramante. Walang crane, walang, anong tawag yung mahaba na lubi na gano'n? Na nag-aangat ng mga bakal. Ayun nga, crane nga yun. Crane? Okay. Yung crane na yun, nung unang panahon, hindi crane na ginagamit. Mga elepante. Sila ang nagdadala sa mabibigat na mga truso. Kung magtayo ka ng tahanan, ang elepante ang ginagamit nila na magbuhat na mabigat na bagay. Kaya ang elepante noon ay sila ang pinaka-crane o tinatawag na bako. Ginagamit ng mga nation builder sa pagtatay ng bahay. O ngayon, dahil kakaunti mga elepante, tao ang ginamit na. Alright, kaya mga tao ngayon, dumadaing sila sa Diyos sa hirap. Kaya narinig ng Diyos yung kanilang daing. Kaya nga sinabi niya kay Moses, narinig ko ang kadalamatian ng aking bayan. Kaya sinusuko kita para dalhin mo sila rito sa akin. Get nyo? Yan na sinasabi kanina na Rane, nag-aakay kayo ng tao. Saan nyo dadalhin? Doon sa simbahan nila. Sa impyerno? Sa simbahan nila. O sa langit? Okay. Sa simbahan ninyo, nandiyan ba ang Diyos? Para dalhin nyo ang mga inakay nyo dyan sa simbahan nyo na walang Diyos. Ginagaya nyo kasi si Solomon na nagtayo ng simbahan na inutusan ng Diyos. Na ipagtayo siya ng simbahan. At yung simbahan na itinayo ni Solomon. May Diyos ba ron? Meron. Kaya kausap-usap niya Diyos doon sa simbahan niya. At doon sumasamba si Haring David at ang kanyang mga followers, yung believers. At sino ang sumamba roon? Siya si Jesus noong panahon niya. Kaya natuto siya na maturo ni David, turo ni Solomon. Kaya magaling siyang bata. Hindi nag-aral sa eskwelahan, pero nag-aral siya sa relihiyon. Relihiyon ni David, na ang tawag dyan ay sa Jerusalem, sa bayan na Juda. Kaya yung tahanan na relihiyon ni Solomon, Juda yun. Doon nag-aral si Jesus. Dahil matalino si Solomon. Kaya yung talino ni Solomon, nakuha ni Jesus. Yung talino ni David, nakuha ni Jesus lahat. Kaya yung tanong ng mga tao,
Hindi naman nag-aral itong batang ito. Saan siya nakakuha ng karunungan? Hindi naman nag-aral sa pamantasan. Nakipag-aral lang siya sa reliyon ni Haring David at si Haring Solomon. Kaya yung mga karunungan ni Haring Solomon, nakuha lang ni Jesus. Tandaan nyo natatak sa kanyang karunungan, sa kanyang kaisipan. Kaya siya ang taong matalino. Noong panahon niya, walang makapantay. Tandaan nyo. Alright, so, ito ang istorya. Nung naakay ni Moises ang mga tao doon sa bundok, anong ginawa ng Diyos? Binigyan sila ng mga mana sa ilang. Dahil doon sa Ehipto, sapat ang kinakain nila. Sinisi nila kasi si Moises. Moises, akay ka ng akay. Wala namang makain dito. Mabuti pa sa Ehipto. Maraming barbecue sa akin, barbecue manok. Parang gano'n, parang Maynila. Makabili ka lang ng isang tuhog na barbecue. Busog ka na. Dito wala. Ano ang gagawin namin ngayon, Moses? Akay ka ng akay. Sinisi si Moses. Kaya si Moses ngayon, dumaing sa Diyos Ama. Yung mga inakay po, ginugutom na po sila. Alright. Ano sabi niya? Yung unang binigay ng pagkain, di ba? Mana. Alam niyo mana? Hamog lang yun na bumaba mula sa langit at naging pagkain. Ang tawag dyan ay mana. Okay na. So, anong bilin ni Moses? Dahil bilin ng Diyos, huwag silang magtatago. Basta kung ano makain nila, kainin nila. Huwag silang magtatago. Ay nagtago sila ng pagkain. Napanis ngayon yung pagkain, wala silbi. So, ibig sabihin, yung mana, sariwa, pag itago mo, 24 hours, mapanis talaga. Yung mga tatakaw, nagtago. Naubusan sila ng pagkain. Dumadaing na naman sila. Puro na lang mana. Wala nang iba. Dumaing na naman ng Diyos. Si Moises sa Diyos. Ama, nagsawa na sila ng mana. Sige, Moises. Basta bukas, bibigyan ko sila ng karne. Ano yung karne na yon? Naglipa na matikling at dumapo doon sa kanilang lugar. Dakbay mo na lang dahil yung tikling. Talaga, bigyan ng Diyos yan. Dakma na lang dakba. Di nabusog sila ng karne. Gets niya? Kaya ang Diyos, nagbibigay ng pagkain. Hindi kamukha yung pagkain na binibili sa palengke. Galing sa langit, galing sa kalikasan. Gets niya? So, ito bagay na ito na istorya ko. Kamukha na sinabi ni Rani kanina. Kayong mga tagakay na bulag. Bakit kayo bulag? Dahil hindi nyo alam kung saan naroon ang Diyos eh. Saan nyo akayin yung mga tao? Doon sa walang Diyos o doon sa may Diyos? Kaya kami, nag-akay ng mga tao dahil nasa amin ang Diyos. Kamukha ni Jesus, nag-akay ng tao dahil nasa kanya ang Diyos. Walang maniwala dahil bulag silang tagakay. Ano sabi nila kay Jesus? Hindi Diyos yan, engot. Demonyo yan eh. Di ba maliwanag sinabi namin na ikaw ay Israelita at mayroon kang demonyo ay taga-Samaria at mayroon kang demonyo? Sumagot si Jesus, wala akong demonyo. Dahil ang sabi niya, hindi demonyo, Ama. Yun ang pinaliwanag niya doon sa San Juan 14:11. Walang maniwala. Kahit na ang Diyos ay nakababa na, walang maniwala. Kaya ngayon, sinasabi na rin na kanina, pag lumapit kayo rito, kumuha kayo ng manunuli, yung mga may third eye, may pakitain, para malaman nyo kung talaga Diyos ang bumaba o hindi. Huwag yung pagbibintangan na demonyo, baka mamatay kayo, dahil marami nagbintang dito. Medium pa, walang pakitain, bumaba ang Ama. Ano sabi niya? Pababayin nyo yan, walang Diyos yan. Ako ang may Diyos, sabi niya. Kita na. Walang isang linggo namatay yung medyo na yun, tandaan nyo. Kaya yung binibigyan ni Rani, babala sa inyo, na huwag yung matulan ng Espiritu, mapapahamak kayo. Nakalagay sa Biblia, sinabi na ni Jesus. Okay? Alipustahin nyo itong anak ng tao.
Pero wag niyong alipustain yung Nakaluklok. nakaluklok sa akin. Sila sa inyo yung nakaluklok sa kanya eh. Wala pa rin maniwala. Hanggang ngayon, sinabi namin, nasa amin ang Diyos. Wala ang maniwala. Lumapit kayo. Eh di po ba sabi nga, history repeat itself. Alright. Kasi basahin mo, San Juan 14, o 11. San Juan, Kapitulo 14, talatang 10 hanggang 11. Hindi kabaga nananampalataya na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin. Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. O, kita na. Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin. O kung di kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawarin. Anong ginagawa niya? Di ba nanggagamot? Tao nga siya. Itong taong nagsasalita sa inyo ang katotohanan, hindi yung paniwalaan. Tao lang talaga. Pero ginagamit ng Ama. Bakit? Makagaling ba isang tao kung walang Diyos? Yun ang hinanganin ni Nicodemo, di ba? Kaya si Nicodemo ang pinangalanan born again. Eh kayo ngayon, born again ba kayo o buwang again? Nabuang kayo talaga. Dahil hindi nyo alam manuri. Mabuti pa si Nicodemo, nasuri niya na yung ginagawa ni Jesus, hindi niya magawa sa sarili niya kung wala ang Diyos sa kanya. Basahin po Ayan. natin, Juan Kapitulo 3. May isang lalaki nga sa mga Fariseo na nagngangalang Nicodemo. Oh, tingnan nyo, paresyo pa. Alam nyo, paresyo, membro ng gobyerno, pero pangulo ng Iglesia. Iglesia ni Cristo. Isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya nagsabi, Rabbi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos, sapagkat walang makagagawa na matanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kanya ang Diyos. O, kita na. Nung nagutom yung mga tagapaginig niya, ano sabi yung mga apostol? Panginoon, walang makain ng mga tao to. Saan tayo kukuha ng pagkain? O sige, ano sabi ni Jesus? Maghanap kayo dyan ng may bawang tinapay, dalhin nyo rito. Nakita nila ang bata, may 5 tinapay at 3 isda. Siguro, tuyo. O. Dali yung sarapan ko. Binasbasan lang niya. Dumami yung tinapay at marami pang sobra nung kumain sila lahat. Nakaipon pa sila ng 12 So, bakul. di kagaya rin siya na Diyos na walang makain yung mga Israel. Sinabi niya, paulanin niya ng mana, naganap. Paulanin niya ang tikling, naganap. O si Jesus naman, basbasan lang niya, tinapay, dumami. At marami pang sobra. O ganda niya, meron pa silang memerendahin. So, yung ginagawa ng Ama, ginagawa niya. Kaya yun ang nakilala ni Nicodemo na hindi makagawa ng himalang ganyan kung wala ang Diyos sa kanya. Dahil pinaniwala niya yung himala na ginawa ng Diyos sa lumang tipan kay Moises na pinarami niya pagkain ng mga Israelita nung ginutom sila. O, kita na, si Jesus naman. O, walang pagkain yung mga listeners niya. O, ginugutom na sila. Binasbasan niya tinapay, dumami. O, gets nyo? Yan ang tinatawag na kahima-himala. Kaya yun ang sinabi ni Jesus. Kung ang relihiyon ay hindi kayo makakita ng kahanga-hangang bagay, huwag niyong paniwalaan. O dito naman, walang gamot na mga tao. Basbasan lang namin yung tubig, maging gamot. Hindi ba himalayan? O, kita nyo. Tubig lang. Gagaling ng tao. Basta may pananampalataya sa tapat sa Diyos. Wag lang mag-alilangan. Gagaling siya. Si Pedro naman, kung basahin nyo sa gawa, anong ginagawa ni Pedro nung panahon nila? Hindi nyo alam na si Pedro ang pinoprosesyon sa daan at yung mga masakit ay nahando sa daan. Nakatipa si Pedro, hindi ribulto. Si Pedro ang pinoprosesyon nila sa daan. Nakasakay sa isang karo o binibitbit nila ng isang upuan para makaupo siya at nakadipa. Lahat na madaanan niya may sakit. Gumagaling lahat. Hindi ba himala yun? So, maggagawa ng himala. Sila. Hindi namin magaya sila.
Dahil ayuno nila, hindi namin magaya. Kagaya ayuno ni Jesus, 40 araw at 40 gabi na hindi kumain at uminom. Hindi namin magawa yun. Kaya lang, ginagawa namin sa ibang paraan. Dahil pinaikli lang Diyos mga araw na yun, dahil walang tao talaga makagagaya sa mga nauna sa amin. Kaya, nagayuno kami. Sa awa ng Diyos, napapalayas namin ang mga demonyo. Gumagaling ang mga may sakit. So, itong mga bagay na ito, hindi ba kay mahimalayan? Wala namang kaming equipment na ginagamit. Kamay lang, daliri lang. Dahil yun ang ginawa ni Jesus. Lucas 11:20. Lucas Kapitulo 11, talatang 20. Ngunit kung sa pamagitan ng daliri ng Diyos ay nagpapalabas ako ng mga demonyo, dumating nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. Yan ang palatandaan ng pagdating ng kaharian ng Diyos. Daliri lang nakapagpapalayas ng demonyo. Himala. Kayo, mga doktor, mga pare, napapalayas ba ninyo mga demonyo ng mga follower ninyo? Wala. Kami rin naman ang magpapagaling sa mga follower ninyo Oh. Kagaya ni Jesus, no, nagpagaling siya na may sakit. Ano nangyari? Hindi ba sinundan siya ng maraming tao? Yan ang kinagalit ng mga pare. Dahil mga agaw daw ng membro. Dapat mga agaw ng membro. Dahil, ano sabi niya? Ako'y mag-aani sa hindi ko inasikan. Hindi ba na siya nagasik ng panampalataya? Pero aanihin niya yung mga tupa dahil hinug na sila. Ibig sabihin, natuto na sila. So, lahat na naniniwala sa faith healing na lahat ni Jesus. Masahin. Yung isa na lang pong tumawag ditong pasyente. Ito po ay tinawag lang ng isang nagsamba po dito na taga San Jose del Monte. Yun daw pong pasyente, pinutulan na ng doktor ng 2 paa, humihingi po ng tulong dito. Paano namin mapupuntahan yung pasyente ay dinala daw ulit sa ospital? So, yan ang doktor. Wala namang kakayahan kasi sa mga sakit Ano sakit na? Diabetes? Puputulin mo ba? Naputol mo ba yung diabetes? Saan kasi dumadaan na sakit na diabetes? Hindi ba sa dugo? Pinutol mo yun pa. Yung ibang diabetes nandun na sa ibang dugo ng katawan. Ibang ugat ng katawan. Kaya lumilipat yung diabetes dahil sa nandun sa dugo. Ano ngayon? Gagawin mo, putulin mo yung ugat para wala ng diabetes. Kung lahat na pinutulan nyo ng paa, buhay, marami na sanang pilay na lumalakad sa daan. Wala na akong makita ang pinutulan nyo na buhay Wala ba akong nakita na buhay? Patay na sila lahat. Kita na. Kagaya po nang nasa Pampanga, nilapit din sa atin, kaso putol na rin yung binti niya. Hindi, nag-alilaan pa rin dahil baka doktor talaga. Mas pinaniwala niya doktor, lumapit siya. Hindi naman tapat ang paglapit niya. Hindi ka mo kayo sinabi ni Pablo, lumapit kayong may pagkatiwala Sa luklukan ng biyaya upang magtamo kayo ng awa at makasumpong kayo ng biyaya na tumulong sa panahon ng inyong pangailangan. Ano yung panahon ng pangailangan? Di ba yung sakit? Nangangailangan ka na ngayon ng magagamot? Pagtawag niyo ng Diyos yan Yan ang sinabi ni Jesus. Sa 9:12 ng Mateo, itinuturo niya wala ng paraan para sa mga tao. Para maligtas sila. Pero ang tao, pilosopo. Hanggang ngayon, pilosopo kayo. Wala kayong alam sa iwaga ng Ebanghelyo. At kung wala kayong alam sa iwaga ni Jesus at ang Ama, yan ang buhay na walang gan. Kung makilala nyo ang kapangyarihan ng Ama at kapangyarihan ni Jesus, ay may buhay na walang hanggan. Wala kayong paniwala Isa ang kapangyarihan nila. Kung ano yung kapangyarihan ng Ama nung panahon niya, inilipat niya kay Jesus. Yun ang sinabi niya sa Juan 17. Ang kaluwalhatian na ibinigay mo sa akin, ay ibinigay ko sa kanila.
Ano ibig sabihin yan? Transition of power. Get nyo? Ganun din po nangyari sa mga apostol sa panahon ng Panginoong Jesucristo naman, dito po sa Mateo 10. Sige. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang 12 alagad at binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karumaldumal na espiritu upang mapalabas nila at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng sari-saring Hindi karamdaman. ba yun ng dalangin niya sa John 17, Lord's Prayer? Sinabi niya, sama, na yung kalwalatian na binigay mo sa akin, ibinigay ko na po sa kanila. Ang kaluwalhatian pala, kapangyarihan. Authority, Authority. power, and wisdom, ibinigay niya sa kanyang mga apostol. Kung ibinigay niya sa kanyang mga apostol, ibinibigay din sa atin ngayon. Kaya meron tayong authority na magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng sari-sari sakit. Walang katapusan na transition yan. Kung sino may gusto, bibigyan. Tandaan nyo, alright. Kung gusto niyo, ilipat namin sa inyo, kapag-riyan namin. Dahil karapat-dapat lang naman na ilipat namin. Bakit? Lalo-lalo sa akin, matanda na ako. Hindi ko ililipat yung binigay sa akin ng Diyos na authority na magpagaling na sakit. Tandaan nyo, kung nahuhuli si Arturo Solon na makukulam noon buhay pa siya, ginagawa ko lahat yun. Hawakan ko lang ang daliri niya, hiyaw na. Okay na yun, daliri lang ha. Wala akong gagamitin. Daliri lang. Itusok ko lang sa ilalaki ng paa niya. Hihiyaw na siya. Alam mo yung hiyaw niya? Ay! Natuhog na ang langit ng lupa. Okay na, bakit? Yung daliri ko tumagos hanggang sa bumbulan. O, sino demonyo na hindi alis dyan? Tandaan nyo Kaya pwede ko lipat sa inyo. Wala nang babae nito. Kung gusto nyo. Kaya nga sinabi ko sa unang Facebook ko, lumapit kayo. Dahil kayo anak ng Diyos din naman na kailangan nyo makabahagi ng biyaya ng kalangitan. Yun nga po yung sinasabi ko, kung kayo lamang ay magpapakumbaba, sino ba naman ang hindi tatanggap? Kamukha yung ginagawa niyang magpapakumbaba. Catholic dependent na yan. Mabuti, naawa pa yung kasangkapan ko. Inawat niya San Miguel. Nung pagpapatay ni San Miguel yung Catholic dependent na yan. Grupo po yun ng Catholic Defender, mga cult executioner na puro mga mangkukulam at mambabarang na siyang dumali po sa akin dati. Executioner kayo? Kami ang i-execute sa inyo, tandaan nyo. Dahil kami ang tunay na executioner. Basta hawakan namin ang demonyo, hiyaw na. Kagaya ng ginagawa ni Arturo Solon. Alam niyo po ba kung bakit ako ginalaw ng mga alagad ng demonyo na yon? Tinalo ko po silang lahat sa katuwiran. Yung mga katuwiran nilang mga mali, na binaluktot ko po talaga. Ganyan talaga mangkukulam. Maghiganti. Bakit? Dapat na din naman namin paghigantihan Kung narapat na gantihan, lahat ng mga yan, talagang gagantihan namin yan. Kaya lang, naawa rin ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? May pagkakataon pa kayo magsisita. Hindi pa huli ang lahat. Bago kayo mamatay, magbago na kayo. Magbalik loob na kayo sa Diyos. Dahil ang Diyos ang gumagawa ng paraan para magbalik loob tayo sa Kanya. Anak tayo lang ng Diyos. Tandaan nyo walang hindi anak ng Diyos sa atin. Kaya lang, kayo yung mga sinasabing anak na nagkaligaw-ligaw. O sino nagligaw sa inyo? Hindi ba yun nasabi na Jesus? Mag-ingat kayo na huwag mailigaw ni numan. O sino nagligaw sa inyo? Hindi may mga pare o mga obispo na pumatay kay Jesucristo. Siya nagligaw sa inyo. O, kita na. O, aagawin namin kayo. Dahil yun, sabi ni Santiago, agawin nyo sila sa apoy. Kaya umago kami. Pumari lang, agawin namin kayo lahat para dalhin namin kayo sa Diyos. Hindi sa kay Satanas. Tandaan nyo, hindi sa impyerno. Dadalhin namin kayo sa langit.
marami na akong dadala sa langit na membro ninyo. Tandaan nyo ha. Kaya nga po ito yung sinasabi namin sa inyo, kaya patuloy at patuloy ko po kaming naghahayag sa inyo ng buong katotohanan. Lahat na namatay ninyo, membro, Katolik man, Iglesia ni Cristo man, anumang relihiyon niya, nandito lang sa akin itinambak ni Haring Kamatayan. Dahil dumaan dito sa Haring Kamatayan, dala-dala niya mga kaluluwa na pinatay niya. Ano sabi niya? Sa medium ko, sa propeta ko. Ano ba? Saan ko ba dadalhin mga ito? Dito na lang po. Sabi ko, iniwanan niya yung mga patay, mga kaluluwa ng patay. O, gets nyo? Para i-deliver ko sila sa araw ng tinatawag niyo yung undas. Alam niyo po ba yung mga kaluluwa na yan kung sino-sino? Sila po yung mga kaluluwa na pinangakuan ng iba't ibang relihiyon ng kaligtasan. Yan din ang ginagawa ni Jesus yung panahon niya. Basta marinig nila ang tinig ni Jesus, yung mga patay nagsisisira at idinadalangin niya sa Diyos at nagbalik sa langit at isinilang muli. At yung tao na iniligtas niya ng panahon niya, karamihan ay tayo na. Sandaan nyo ha. Kaya po tama pala yung sinabi ng Panginoon na ang tao pala, ang kaluluwa, pagka ang tao, kaluluwa na, doon pa lang siya magsisisi. Talaga. Pag nakaiwalay na yung kaluluwa niya sa kanyang katawang laman. Kasi pag wala yung katawan na niya, bukas na ang kaunawaan niya dahil wala ng hadlang. Dahil ang hadlang, yung kanyang damit na siya yung kanyang katawan na mahilig sa material na bagay, yan ang mahadlang sa kaluluwa ng pagbabanal. O, kita nyo. So, anong bilin ng Biblia? Banalin nyo ang inyong katawan at kaluluwa. At ang sabi ng Biblia, hugasan nyo ang mga damit nyo. Ano yung damit niyo? Hindi ba yung katawan laman nyo, damit ng kaluluwa nyo? Para yung kaluluwa nyo, pagkamatay niya, diretso sa langit. Wala Ito namang po, adlang. Apokalipsis Kapitulo 22, talatang 14. Mapalad ang nangaguhugas ng kanilang damit, upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa bayan sa pamamagitan ng mga pintuan. Alright, ano gusto nyo? Kayo maglinis o lilinisin kayo ni San Miguel? Alam nyo kung sino yung tagapaglaban ng Diyos? San Miguel yan. Paparusahan niya kayo ng katakot-takot hanggang sa kayo maglinis. Tandaan nyo, nasa Malaxias yan. 3:1. Ituloy nyo. Si San Miguel ang naglalaba. Sermon ang abutin nyo para malabhan yung damit nyo. Oh. Kung kayo mismo maglaba, makinig kayo sa sermon at labahan na ninyo ang damit nyo. Yung ugali nyo, talamak. Malakias Kapitulo 3. Kapitulo 3, talatang 1 hanggang 3. Ang pagdating ng sugo ng Panginoon. Narito aking sinusugo ang aking sugo, at siya maganda ng daan sa harap ko, at ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang paroroon sa kanyang templo, at ang sugo ng tipan na inyong kinaliligayahan. Narito siya dumarating, sabi ng Panginoon na mahukbo, ngunit sino ang makatatahan sa araw ng kanyang pagparito? At sino ang tatayo pagka siya pakikita? Sapagkat siya parang apoy na ng mangdadalisay at parang sabon ng mga tagapagpaputi. O, ano gusto nyo? Siya ang manabon o kayo na ang sabunan nyo sarili nyo? O, get nyo? Dalawang klase paglalabayan. Ano gusto nyo? Espiritu maglaba o kayo mismo maglaba sa damit ninyo? Maglinis ng damit ninyo, ugali ninyo, linisin nyo, para hindi na kayo lalaban ni San Miguel. Pag nilaban kayo ni San Miguel, itak ang itataga niya sa inyo. Tandaan nyo masakit yan. Tabak na higanti ng tipan, ang tawag dyan ng Diyos. Si Miguel na may hawak yan, na maghiganti sa mga hindi tumataliba sa kalooban ng Diyos at kalooban ni Jesucristo. Dahil si San Miguel ang protector ni Jesucristo noong panahon niya, mula pa ng bata siya hanggang sa paglaki niya, San Miguel ang gumagabay sa kanya. Tandaan nyo pag nanermon si Jesus, San Miguel ang naninirmon. Tandaan nyo. Kahit na ako, itong panalita ko ito, suriin nyo. Kung sino ang nagsasalita, ganyan ang gawin ninyo. Suriin nyo ang bawat tao kung tunay na sila sa Diyos. Sabi ni Juan, 1, 2, 4. So,
Suriin niyo kung mabuti, kung ako talaga makanyos o makademonyo. Para wala kayo masasalitain na masama. Dahil ano masalitain nyo, pananagutan nyo sa Diyos. Tandaan nyo. Unang Juan, Kapitulo 2, talatang 4. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Hindi. Ono 1:4. Unang Juan 4:1 pala. Suriin nyo. Ang mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Dito'y nakikilala ninyo ang espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritong nagpapayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. At ang bawat espiritong hindi pinayag si Jesus ay hindi sa Diyos. Yung nagsasabi na si Kristo, hindi pa nakarating sa lupa, hindi pa bumalik, hindi makadiyos yan. At Ang nagsasabi si Kristo ay nandito na. Makadiyos yan talaga. Tandaan nyo ha. At Dahil ito, marami nangangaral na hinihintay nila ang pagdating ni Kristo. Matagal ko na sinasabi niya sa inyo. 1974 pa, kasama ko na si Kristo at ang mga arkanghel na nanggagamot. Lalo si Lucas, lalo si Rizal, lalo si Rafael Arkanghel. napakalina po pala dito yung sinasabi na at ang bawat espiritong hindi pinayag si Jesus ay hindi sa Diyos. Maliwanag ba? At ito ang Antikristo. Ito po kasi mga Muslim, hindi sila talaga naniniwala sa Panginoon Jesucristo. Ayaw talaga nila yung ebanghelyo ng Panginoon Jesucristo. Ang nais nila yung aral ng Quran. Kaya nga. Ay sila pala yung tinutukoy dito ng mga Kaya nga sila Antikristo. pinaparusahan ngayon eh. Hindi pa nila mahalata. Bobo sila talaga. Nandiyan na yung parusa ng Diyos. Ganti ng Diyos. Hindi pa nila magkilala. Inutil talaga yung mga yan. Ayun na nga po sinasabi natin na yung batong itim na sinasamba nila, nasalip yung Diyos yung sambay nila, ay hinahalikan pala nila yung yung batong itim na yun. Kilala ko yung bato na yan. Tandaan nyo yan ang tinungtungan ni Moses nung biyakin niya ang dagat. Kaya alam ng mga tao na yung bato na yan na tinungtungan ni Moses, alam nila nandun ang Diyos. Kaya lang, bakit? Permanente ba ang Diyos sa bato na yan? Yan din ang dinasalan ni Jesucristo nung nagdalangin siya nagayuno siya. Sa ibabaw ng bato na yan, siya nagdarasal. At doon nagliwanag ang langit. At nakita niya. At doon siya nagdasal. Sa bato na yan. Pero nung panahon nila, ngayon, panahon natin, nandiyan pa ba ang Diyos? Wala na. Ang nilipatan niya, walang iba kundi si Jesucristo, na siya ang batong buhay, batong panulok. Kaya nga po yung sinasabi ko, kung yan ay talagang the Holy Land, poprotektahan po yan ng Diyos, hindi yung, paano mo sasabing the Holy Land, yan ay pinuputakti ng mga salot, insekto, Totoo dilubyo. yan, nung panahon nila, Holy Land yun. Kamukha yung bundok na Sinai, Holy Land yan, banal na lupa. O ngayon, yung bundok na Sinai na yan, nandiyan pa ba ang Diyos? Wala na, lumipad na. Dahil yun, ang pagbabago ng panahon na tinutukoy ni Propeta Daniel na ang Diyos ang nakakalam sa pagbabago ng panahon. Kaya nabago na. Wala na dyan sa bato na yan. Wala na sa bundok na Sinai. Nandun na sa Jerusalem ng panahon niya. Ngayon, wala na sa Jerusalem ngayon. Dahil sa Jerusalem yan, binabahan na rin. Nadidilubyo na rin. Dahil yung mga tao sa Jerusalem, hindi na rin na banal. Saan nalipat ngayon? Nalipat na sa Pilipinas. Tandaan nyo bulala kayo talaga. Hindi po kasi nila napapagbulay-bulay na lahat ng mga tao at mga bansa na hindi kumikilala sa Panginoon Jesucristo, lahat ngayon nararamdaman nila ang galit ng Panginoon. Yun ang higanti ni Kristo, higanti ng Ama. Dahil hindi sila tumatalima sa scripture na sinasabi. Paano po sila tatalima? Ayaw nilang basahin yung Biblia. Ang binabasa nila yung Quran ni Propeta Muhammad. Kaya naliligaw sila Kaya yung mga naliligaw, aakayin natin, agawin natin. Ayaw nila pagaw. Balaan mo sila kung ayaw nila pagaw. Itong mga hinayang namin sa iyo, pang-agaw sa inyo, pagliligtas sa inyo. Ayaw nyo maligtas,
Bahala kayo. Basta kami ang tagapagligtas sa panahong ito. Kaya nga po yung sinabi ko kanina, sa paniwalaan nyo kami't hindi, ang mahalaga sa amin na ihayag namin Ayun ang nila buong sabi ng kapasyan ng kasulatan Diyos. Kay Ezekiel, sa paniwalaan nila hindi, sabihin mo ang aking salita. Kaya paniwalaan nyo hindi, sinasabi namin ang salita ng Diyos, salita ni Jesucristo, salita ng mga banal, mga propeta. Inahayag namin, tanda nyo. Paano kayo hayag ang inyong mga dinidiyos, kundi naman mag-report sa akin? Paano ko mapatunayan na sila nga ay kasapi sa karya ng langit? Kundi sila mag-report sa akin dahil ako ang tagahayag ngayon sa ating kapanahonan. Nung panahon ni Jesus, siya ang tagahayag. Nung panahon ni Moses, siya ang tagahayag. Nung panahon ng mga Israelita, sila ang katulong ni Moses na tagahayag. Tandaan nyo ha, katuwang, tawagin, ng katotohanan. Nung panahon ni Abraham, yung mga lahi niya, si Jose, ang katuwang na tagahayag ng katotohanan at nagliligtas din ng mga tao. Tandaan nyo ha. So, sa panahon natin, hindi ako si Jesucristo, hindi ako si Jose, pero ako'y nagliligtas din ng tao. Sila na, kaluluwa man, katawan man, laman, ililigtas ko pareho. Okay, so na, kayo ba ngayon ay tiniligtas ng tao, ang Diyos, sa panahon natin? Inalal ba kayo na tagapagligtas? Wala. Wala ang pinili ng Diyos sa inyo ang tagapagligtas. Kayo ang tagapagpahamak sa mga tao. Dahil binabayaan nyo mga membro nyo. Kung sinapian nila sila ng demonyo, kung saan nyo dinadala, ikukulong nyo sa psychopathic. Kung may mental hospital, dali nyo rito. Kami na bahala dyan sa mga exorcist niyo. Marami na akong pinagaling na exorcist. Tandaan nyo ha. At yung napagaling ko, propeta na sila ngayon. Alright. Siyempre, inagaw ko sila sa kamay na kaway. So, naagaw ko sila. Anong gagawin ko sa kanila? Pababayaan ko sila? Kamukha ni Jesus, naagaw niya yung 12 alagad niya. Binanal ba niya sila? Binanal niya sila. Ganon din sa panahon natin. Kung maghalal siya ng mga alagad, babalalin niya ang kanyang mga alagad. Tanda nyo ha? Dahil tinawag tayong magbanal. Nandun sa Korinto, Kapitulo 1. Tinawag tayong magbanal, hindi magpakabalbal. Unang Korinto, Kapitulo 1. Talatang 1. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa tinawag maging apostol, hindi siya apostol, pero tinawag siya para maging apostol. Anong meaning ng apostol? Isinusugo. Kaya si Pablo ay isinugo para sa mga hintil, magbukas ng kaunawaan ng mga hintil. Yan nasugo si Pablo. Sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sostenes nating kapatid. Alright. Kalooban ng Diyos ha, hindi kalooban ng tao. Ang pagkapili ni Pablo. Gets nyo? Walang tao naghalal kay Pablo, kundi Espiritu ni Kristo. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatuwid bagay, sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal. Alright. Tinatawagan ba kayo na magpakabalbal o magpakabanal? Magpakabanal kayo. Sabi ni Juan, dahil ang Diyos ay banal. Ang sabi naman ni Pablo, tularan niya ang Diyos. O, natularan ba ninyo Diyos? Tinutularan ba ninyo ang Diyos na banal? Tinutularan ba ni Kristo, ninyo si Kristo na siya nagbanal? Nagpakabanal si Kristo. Yun, sinabi niya sa John 17. Kaya nga't pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Yes, yeah. Kung di makuha yan, bobo kayo talaga. Inutil kayo talaga. Walang panahon ng salita ng Diyos sa inyo. Natupad ang salita ni Kristo na ang sa Diyos ay makikinig ng salita ng Diyos. Kaya hindi kayo makadiyos kung hindi kayo makinig ng salita ng Diyos. Dahil binabasa namin, salita ng Diyos. Nagiging nyo? Alright? So,
Hanggang dito lang. Nagsawa lang ako ng kasasalita lang. Inutil kayo. Ito po ang huling babasahin po natin. Una Juan, Kapitulo 4, talatang 6. Tayo ngay sa Diyos. Ang nakakakilala sa Diyos ay dumirinig sa atin. Ang hindi sa Diyos ay hindi dumirinig sa atin. O, kita na. Dito'y ating nakikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kamalian. Kaya kung hindi kayo makinig, talagang espiritu kayo ng kamalian. Demonyeto ka talaga. Yan, ang espiritu ng kamalian, si demonyo. Manliligaw ng tao. Ang pang-akit niya ay pera. Ay naakit kayo sa pera. Kaya ganyan kayo nagkaligaw-ligaw. Puro pera na nasa ulo nyo. Mukha kayong pera talaga. Kaya nga po ito yung sinasabi ko kanina, hindi po makikilala ang bayang Pilipinas, ang bansang Pilipinas sa kayamanan. Makikilala po at dadakilain ng bansang Pilipinas ng iba't ibang bansa dahil dito po nila malalaman na ang Diyos pala ay nasa bansang Pilipinas. Nakahula yan eh. Isaiah 60. Lahat na mayaman sa bansa ay darating at maghandog ng hain sa Diyos. O, ano yung hain? Pagpupuri sa Diyos, handog nila. Kapag nakilala nila ang Diyos, ay darating na. Tandaan nyo, mga hari, ay darating na. Dala-dala ang kanilang kayamanan bilang handog. Kamu kayo 3 hari. Anong hinandog nila kay Jesus yung nakita nila siya? Ginto, mira. O, yan. Hindi na ganon. Kayamanan na ang handog nila sa karyan langit. Dahil ang karyan langit, dampa lang. Pag nakita nila dampa, pararangalan nila ang Diyos. Dahil mayaman sila na ang gagawa ng karyan. Tandaan nyo ha. So hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa inyo lahat sa patuloy po na pakikinig ng mga tunay na aral ng katotohanan ng ating pong pastor, ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon na pinagkaloob ng ating Panginoon Diyos, nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at unawa. Ang lahat po ng kapurihan, kapangyarihan, karangalan ay ating tinataas sa ating dakilang Ama at sa ating Panginoon Kristo at sa lahat ng mga banal na Espiritu. Maraming salamat po, papuri, pasasalamat, paggalang at pagsamba. Hindi ba sila sabi ko sa inyo, kung hindi nyo maintindihan ng Biblia, magtanong kayo, huwag kayong magmamarunong. Ang marunong lang ang magpagbigay liwanag sa Biblia, kagaya ni Jesus. Tandaan nyo ha. Maraming salamat pong muli.